Sakto morning, mga kasakto. Mga kasakto, update tayo sa ating natsubari o yung ating repolyo na ngayong araw na ito 10 days after transplant. So na-transplant ito tapos ng seedling, nilagyan natin ng abono o yung synthetic fertilizer. Next nito is yung pahabol na manure. So dito yun ang natira ng ating seedling. So dito is tapos na yan. So more or less nasa 24, sobra sa mga 24, mga almost 25k yung naitanim from dito hanggang doon sa taas, doon sa kabila. Yan, polio din dyan sa area na yan, doon, yun o, yan, kasama yan dito. So na-notice natin after bagyo, so ganito yung tindig nya. Tapos na yan abunuhan o yung synthetic fertilizer na una nating nailagay. So update ko kayo in the next following days. Kahit mag-copyright na tayo rito, malakas kasi yung tugtog, so okay lang yan. Importante may na-share tayo sa ating kapwa farmers. So treatment na insecticide, again more on spinosad. Sa repolyo guys, hindi ako nasasabi ng brand name ng insecticide. Yung sinasabi ko lang rito is yung active ingredients. So yun ang ginagamit ko, spinosad. May konti din mitomil, proponofos. Yun ang mga round na rotation insecticide ng ating repolyo. Yan. So sinadya ko na ganito kalapit lang yung puno is because gusto ko marami yung mailagay, maitanim. Kasi tag-ulan na naman, may space naman, yung may plat, may interval. So matagal-tagal tayo hindi ka upload dito kasi sama yung panahon dito sa area namin. For the purpose na may share tayo sa ating kapwa farmers, ito yung ating update. 24,000 sobra yung ating tanim. So dito malaki yung mga kanal na nilalagay ko, sama pa yan sa 24. Hindi ito. So nagtataka kayo na iba-iba yung area kasi hindi na yan sa atin yung iba doon. Dito yun, continuous yun. Kasi ito, palayan ito dati at kina-convert na taniman ng repolyo. For the purpose na gusto natin yung area is more productive. So ito yung ginagawa natin, may konting twist dito. So yan, malakas yung tubig nito at continue yung kanyang pag-agos kung malakas yung ulan. First crop ito natin na tanim, so talagang nagsugal tayo rito. So yan, pansin nyo yung drainage system natin is naka-untap yung repolyo at yung sa gitna nakaagos yung tubig. So yan ang diskarte sa ating pagtatanim, na itaas yung tanim at yung drainage is malalim talaga. Yung sukat niyan is mga sobra 2 dangkal yung pasok niyan. So dito yan, maraming kanal yan, doon hanggang doon, dito pa, dito abot din ito ng sobra 8k dito sa area na ito. Yan, 8k kapuno. Doon kasama na doon is yun, nasa 18 yun, 18 plus 8k, mga 26. So mga ganyan yung ating natanim na puno. So advantage na ng repolyo is lalaban kung masama yung tempo, kung hindi siya so yan, pansin natin yan, ang ganda yung kanyang tubo kasi unang pagkain pa ito. Following days
magpa-follow up na tayo nito ng organic o yung plain chicken manure, yung ating ititira. In between tayo guys, titira tayo dito. In between niya, yan, dyan natin ilagay. Patong lang, medyo butas. Pwede butasan, is butasan. Hindi naman, okay lang. Importante is yung kain niya is sabay-sabay. So yan lang muna, kunting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Kasim dilim ni Haring Canlaon yung pangarap natin dito, pero sige lang, at least may na-share tayo sa ating kapwa farmers paano makonvert yung palayan to repolyohan. Palayan to repolyohan. Yun na, palayan ito dati, ngayon repolyo na. So talagang mausisi yung pagtrabaho nito kasi medyo yung labor is napaka ano talaga. So idagdag lang natin siya to guys, itong drainage system natin na nangyayari. Oh, kita nyo ang lalim yan, ito full tanim na yan dyan. So dito palak, may seedling na tayo dito na talong. So gusto natin itira ng talong dito sa area na ito. So sana next following days maganda yung makakuha tayong tao, puputasan natin dyan after araro dyan sa area na yan. Lahat yan gusto natin talungin. So sana tuloy-tuloy yung magandang tsimpo. Salamat Insakto TV.